dakila ang Panginoon. Indeed, great is His faithfulness. Maraming salamat sa katapatan ng Panginoon at ngayong gabi ay binigyan niya ng realization ang pagpapatuloy ng series ng preaching sa ilalim ng We Preach One at binabati ko ng magandang gabi ang lahat ng mga kapatiran nandoon sa Luzon, Visayas at Mindanao areas. Bagamat nalalaman ko na ang bawat lugar hindi lamang sa ating bansang Pilipinas kundi sa buong mundo sa mga oras na ito ang iba ay nagdadalamhati, ang iba ay maraming mga concerns, subalit pinagpala tayo ngayong gabi ng Panginoon sapagkat nandito tayo sa ating business, ang pagpapahayag ng kanyang salita. Maraming salamat sa We Preach One, sa initiative ni Pastor Joel Tika. Maraming salamat sa kanyang mga kasama riyan sa Hillcrest Baptist Church. And then maraming salamat kay Pastor Pio Tika na sa pamamagitan ng Higher Ground Baptist Missions Incorporated, salamat sa MIBC, ay ma-reach out po natin sa pamamagitan ng series ng gabi-gabing gawain na ito sa buong kapuluan ng Pilipinas. So ngayong gabi ay nandito tayo sa ang salita ng Panginoon ay bagamat ito ay binibigkas dito sa Panay Island sa Kalibo, Aklan, ay alam ko na hindi foreign sa inyong lahat ang salita ng Panginoon sapagkat kagaya nga ng ating samahan, we preach one. So we preach one message, we preach one Lord. At ito ang ating Panginoong Hesukristo. So sa gabing ito po, inuulit ko kung hindi pa ako nakapagpapakilala, ako si Pastor Dan Latsika ng Higher Ground Baptist Church sa Bacau Norte, Kalibo, Aklan. Bagamat nandito po ako ngayong gabi sa aking mga kasamahan sa Aklan Baptist Church, ito din po ang aking mother church at kasama ko din po ang ibang mga manggagawa ng Panginoon dito. So sa atin pong pag-aaral ngayong gabi ay inaanyayahan ko po ang lahat na magbukas ng banal na kasulatan sa unang Pedro. 1 Peter chapter 5 verses 1 to 10. Kung mayroon po kayong mga banal na kasulatan ay kagaya po ng ating mga ginagawa sa ating mga worship services ay maaari po tayong magbukas ng Biblia at magbasa. Sa ngayon ay tinutunghayan ko ang 1 Peter chapter 5 verses 1 to 10. Babasahin ko po sa inyo. Susundan niyo po sa inyong mga paningin dyan o kaya ay pwede din kayong magbasa ng malakas. Babasahin ko ito sa pamamagitan ng magandang balita Biblia. Verse 1, sa mga matatandang namumuno sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang pinuno ng iglesia na tulad ninyo. Saksi ako sa mga paghihirap ni Kristo at makakabahagi ako sa karangalang malapit ng ipahayag. Nakikiusap ako sa inyo, alagaan ninyo ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo. Alagaan ninyo ito ng maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Iyan ang nais ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa kabayaran, kundi dahil gusto ninyong makapaglingkod.
hindi bilang Panginoon ng inyong nasasakupan, kundi maging halimbawa nila kayo. At pagparito ng Panginoong ng pinulong pastor, ay tatanggap kayo ng maluwalhating kurunang di kukupas kailanman. At kayo namang mga kabataan, pasakop kayo sa mga pinuno ng iglesia. Magpakumbaba kayong lahat sapagkat nasusulat, sinasaway ng Diyos ang mapagmataas, ngunit kinalulugdan niya ang may mababang kalooban. Kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at aali-aligid na naghahanap ng masisila. Huwag kayong matakot sa Kanya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Pagkatapos inyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala ang siyang magbibigay sa inyong ng kaganapan, katatagan at lakas ng loob at isang pundasyong di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo ng kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Kaya ang kapangyarihan sa Kanya ang kapangyarihan magpakailanman. So, tayo po ay sumandaling manalangin. Ama na makapangyarihan sa lahat, O Diyos, tunay na napakabuti mo, anuman ang sitwasyon na kinakaharap ng bawat isa sa amin sa lahat ng kapuluan ng Pilipinas at actually sa buong mundo, ay hindi po ito nangangahulugan na ikaw ay hindi na matapat sa amin. Alam po namin na ikaw ay tunay na matapat, tunay na mapagmahal, tunay na maawain, at kaming lahat ay hindi nalilingid sa iyong paningin. Hindi mo kami nakakalimutan anuman ang kalagayan namin, saan man kami naroon, at alam po namin na mayroon kayo ang iyong pangako sa amin na anuman ang mangyari, hindi niyo po kami iiwanan, hindi niyo po kami pababayaan. So tulungan niyo po ang aming lahat ng aming mga kapatiran. Hindi po namin alam, hindi po namin tiyak kung sino sa aming mga kapatiran sa buong mundo ang afflicted or positively afflicted ng COVID-19 o kaya ay anumang mga kahirapan bunga ng ganitong krisis na dumating sa aming mundo, hindi lamang dito sa Pilipinas. So tulungan niyo po sila at nawa sa pamamagitan ng mga salita mo, sa pamamagitan ng banal na kasulatan, ay kahit sa papaanong paraan ay makapagbibigay ito ng comfort sa sino man sa kanila at makapagbibigay din ng patuloy na kalakasan. So pagpalain niyo po ang pagpapahayag ng iyong salita. Ito po ang aming samo at dalangin in Jesus' name. Amen. So mga kapatid, tayo po ay magpatuloy na sa ating gawain. Ang titulo ng ating pag-aaralan ngayong gabi ay hindi ito lingid sa karamihan. Ito po ay is na sa tema na
established, King James Version po yan, kung hindi yan King James ay established, strengthened, and then settled. So, magmula po sa mga bahagi na iyan ng kasulatan ay mayroon po tayong at least 5 elemento na pag-aaralan na kung papaano na ma-achieve natin ang isang well-established, strengthened at settled na iglesia or church. At mayroon akong naalala bago po tayo magtungo doon, mayroong magkaibigan na nag-uusap sa kanilang farm, at samantalang nagpa-progress ang kanilang pag-uusap, ay ang alaga nilang aso ay nag-away. Medyo matagal-tagal na rin ang pag-aaway nila at napansin ito ng bisitang kaibigan. Kaya tinawag niya na ang atensyon ng kanyang kaibigan. Ano ba iyang mga aso mo? Kanina pa away ng away. Hindi pa nagkatalo. At sumagot naman ang tinanong, ang sinabihan, ang sabi sa kanya ay, maya-mayang kaunti lang ay alam ko na may matatalo na riyan. At yung tiyak na matatalo riyan ay iyang malaki. Sapagkat kilala ko iyang malaki, mahina iyan kumain at sa kabila nung siya ay mahina na kumain, iyan ay sakitin pa. Yan, nakaka-relate yata kayo ngayon doon sa kalagayan ng mga mananampalataya sa ating iglesia. At sa kabilang dako, nais ko ding dalhin kayo doon sa isang doktor, tinitingnan niya ang dinadiagnose niya ang kanyang patient. Sabi ng doktor sa kanyang patient ay, stick out your tongue, sabi niya. At nung ilabas niya na ang kanyang dila, ay ayun, nagbanggit na ang doktor kung ano-ano ang mga problema ng kanyang visiting patient. Sa kabilang dako, ang mga tinawag na elders of the church ay hindi na kailangang ilabas ang dila ng mga mananampalataya sa church upang malaman ng pastor ang problema, ang sakit ng kanyang church member. Hindi na kailangang mag-away sila sapagkat alam ng pastor kung sino ang kaunti kumain, madalang kumain, kung sino ang sakitin. So, ang nais ng Panginoon sa kanyang iglesia ay talagang maging established, talagang maging strengthened, talagang maging settled. Kung paano po yun, number 1, mayroon po tayong 5 bahagi sa ating pag-aaral. Kasama doon upang maging established, maging strengthened, maging settled. Number 1, God's provision of elders in the church. Nag-provide ang Panginoon ng elders sa kanyang iglesia, sa kanyang sambahan, para sa ganyang mga pangangailangan. Number 2, nagbigay siya ng mga subordinates or younger people sa church. God's provision of younger and subordinates in the church. And then number 3, kailangan ang pananampalataya. Number 4, kailangan na tayo ay mapagmatsyag, watchful. And then, yung 4, ang ikalima ay diyan na natin makita kung sa verse 10 kung ano talaga ang desired achievement ng Panginoon para sa kanyang church.
Now, verse 1 to 4, babalikan natin yung number 1, God's provision of elders in the church. Dito sa verse 1, sa mga matatandang namumuno sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang pinuno ng iglesia na tulad ninyo. Saksi ako sa mga paghihirap ni Kristo at makakabahagi ako sa karangalang malapit ng ipahayag. Nakikiusap ako sa inyo. Yon, yung verse 2 na kasi ang kasunod niyan. Nais kong ikat na lang muna yan. So, ang ina-address dito ni Apostol Pedro ay ang matatandang namumuno sa church, or ito yung elders na sa ibang mga surat ni Apostol Pablo, ito ay mga pastor din, ito din ay mga bishop, iisa lang lahat sila yan na level. Walang subordinate riyan at walang superior. So, nais ko lang linawin na tinawag talaga, inilagay talaga, provided talaga ng Panginoon iyang mga elders of the church. Hindi tinawag ng Panginoon ang congregation upang ito ang manguna at mamuno sa elders of the church, sa mga pastor. Hindi tinawag ng Panginoon ang mga board or sino man sa mga board members upang siyang mamuno sa tinawag ng mga elders ng Panginoon sa kanyang iglesia. Maliwanag mga kapatid, talagang may particular na tinawag ang Panginoon na siyang mamumuno sa kanyang iglesia. Ito yung mga matatandang namumuno. Not necessarily because ito sila ay mga may edad na. Kagaya ko, lulo na ako. Kaya sinasabi din ni Peter, siya din ay matanda na. Subalit, hindi kailangan na matanda na. Maaring bata pa, subalit ang tawag din sa kanila ay mga presbyter, or tinatawag silang pastor, or elder, or tinatawag din silang mga bishop. At iisa ang katungkulan nila riyan. Ang sinulatan ni Peter ay itong mga iglesia sa Asia Minor. Ito yung mga churches na pinut up ni Apostol Pablo, and perhaps ay nakabisita din doon si Apostol Pedro, at perhaps yung kanyang pagbisita doon ay yun ang dahilan kung bakit gumawa siya ng sulat para sa kanila, sapagkat sa mga panahon na iyon, sila ay nagsasuffer ng napakatinding pagsubok sa kanilang pananampalataya dahilan sa kalupitan ng emperador ng Roma, na siyang sa panahon na iyon ang lumupig sa kanila, at sila ang namamahala sa kanila na mayroong kalupitan. At patuloy ang persecution na ginagawa sa mga mananampalataya doon. So, ang sulat ito ni Pedro sa kanila ay upang i-comfort sila. And among others, ay upang i-define ang mga gawain o obligasyon ng mga napapaloob sa Iglesia ng Panginoon. At dito nga sa particular verses na ito, 1 to 4, dito ang elders in the church. So, ang church na tinutukoy ay na tumingin ako ng isang definition ng church, ay ito ay a body or community of believers in one locality who have been joined together by the common experience of the grace of God. Subalit, hindi ko ito inasantabi. Ito ay simpre talagang tama ito. Subalit, dahilan sa aking mga matagal-tagal na ring eksperyensya sa paghahawak ng iglesia, naoobserbahan ko sa mga mananampalataya sa church,
ito ang aking nakita. At nais ko ding ibahagi sa inyo. Hindi ko sinasabi na i-adapt din nyo ito. Ito ay personal kong observation. A church is not a club of nearly perfect believers, but rather a hospital for recovering sinners. Sinasabi kong hospital for recovering sinners sapagkat ang nauobserbahan ko kapag naligtas ang isang mananampalataya at ultimately nagpabaptize na idagdag sa kapulungan. Ito siya ay naging member ng church at doon ay mayroon pa siyang hangover sa kanyang dating buhay. Kung baga sa isang may sakit ay kalalabas lang niya sa hospital at nagpapagaling lamang siya sa ating iglesia. Yun, at nagsasama-sama ang maraming mga kagaya rin natin lahat na nagre-recover ng mga makasalanan. So, yun yung aking tingin sa isang kapulungan. Mayroong sari-saring mananampalataya doon. So, nais kong dalhin ko kayo sa verse 2 na ang sabi dito, alagaan ninyo ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo. Again, hindi ako galit sa mga yung congregational na administration ng church. Hindi ako galit doon. Ang sinasabi ko lang ay ito ang nakikita ko dito. Ang nangangalaga dito sa church ay ang elder o kaya ang tinawag na pastor o kaya bishop. Yun ang pinapakiusapan dito ni Apostol Pedro. Alagaan ninyo, nakikiusap siya nakikiusap ako sa inyo, alagaan ninyo ang kawan, the flocks of God na ipinagkatiwala sa inyo. Ipinagkatiwala ang church dito sa kanyang tinawag. Kung minsan ay hindi ito maliwanag sa mga church member. Para bagang ang mga church member ang nag-aasta na sila ang nag-aalaga sa pastor. At hindi ang pastor ang siyang nag-aalaga sa kanila. Inaalagaan ang pastor. Yes, perhaps materially at dahilan doon ay naging daan na rin ito upang para kung minsan ay nagpapakita din ng muscle flexing ang mga sinasabi nating dako-dako ng church sapagkat mayroon silang mga ganoong kakayanan ay perhaps ay naisip nila mas magaling sila sa pastor, mas marunong sila, mas mataas ang kanilang pinag-aralan sa pastor, kaya maaari na rin sila na ang pastor ay makinig sa kanila sa halip na ang pastor ang kanilang pakikinggan. Nais kong ulitin, ang mangangalaga ay ang pastor, ang elder o kaya ang bishop ng church. Alagaan ninyo ito ng maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Alagaan niyo ito ng maluwag sa loob. Ang napakagandang picture ng shepherd at sheep relationship ay nakita ko doon sa Psalm chapter 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me towards still waters. Yun lang bahagi na yun ay napakaganda na. Mayroong ang mga pastor ay talagang ang tungkulin ay pakainin ang iglesia na ipinagkatiwala ng Panginoon sa Kanya. At siyempre, ang mga pastor, sang-ayon nga dito kay Apostol Pedro,
ay kailangan nilang gampanan ang kanilang tungkulin ng maluwag sa kanilang mga kalooban, hindi dahilan sa napipilitan lamang, hindi dahilan sa kabayaran. Naalala ko si Pastor, si Pastor Rene, nakikinig ka, Pastor Rene Carrio, na ang puso ko ay nasa iyo, sa patutuo mo kagabi, na no work, no pay kayo dyan. Hindi ka nag-iisa sapagkat lahat naman ng mga pastor ay no work, no pay. Subalit, naniniwala pa rin ako sa Panginoon na mas mahal ng ating Panginoong Hesus ang kanyang mga nilikhang mga tao compared sa mga tanim na inaalagaan niya, compared sa mga ibon na kahit na hindi nagha-harvest ay inaalagaan, pinapakain pa rin ng Panginoon. Sabi niya, mas mahal ko kayo mas mahalaga kayo compared sa mga ibon na iyan at sa mga pananim na yan. Kaya huwag po nating kalilimutan, ang Panginoon ay laging magpo-provide po sa ating mga pangangailangan. Ganun pa man, mga kamanggagawa ko, siyempre mahal ko ang kapwa ko, mga kamanggagawa, kaya nananalangin kami dito sa Aklan, hindi lamang sa inyo kundi sa ating government at sa buong mundo tungkol dito sa COVID-19 na ito. Regularly ay nagpe-pray kami alas 8 ng gabi. At actually, mayroon din kaming samahan doon sa Bible Baptist Church sa Project 8. Alas 8 naman iyon ng umaga, nagpe-pray. At yan din subject ang itinadalangin namin. So, ang mga manggagawa ng Diyos ay anuman ang sitwasyon ay mayroong obligasyon na gampanan ang ating mga tungkulin, hindi dahil sa kabayaran, kundi dahil gusto ninyong makapaglingkod, hindi bilang Panginoon. Now, naalala ko itong initiative ni Pastor Reuel, itong We Preach One. Maraming salamat talaga dito, Pastor Reuel, sapagkat sa pamamagitan nito ay we would also be able to reach out to our brethren kahit na hindi na tayo nakakagawa ng ating Sunday morning, afternoon and evening worship na dati nating ginagawa, ay at least mayroong spiritual feeding ang mga kapatiran. Basta ang gawin lamang nila ay mag-tune in dito sa FB Live ng We Preach One. So ito ay provision din ng Panginoon sa lahat. At ito ay alam ko na malayong-malayo na substitute doon sa talagang ini-expect sa atin na gawin natin, na gampanan ninyo ang inyong tungkulin. Subalit ito ang pinaka-pwede nating gawin, kaya nagpapasalamat ako again and again sa lahat ng mga nag-initiate, lahat ng kasama ni Pastor Reuel na nag-initiate nitong gawain ito. At pagparito ng Panginoong Hesus, pinulong Pastol, amen, dito na ako sa verse 4, ay tatanggap kayo ng maluwalhating korona, di kukupas kailanman. Yan ang ating reward. Actually, ang ating mga crowns ay ito lahat ay atin din namang ihahagis sa paanan ng Panginoong Hesus, sapagkat siya ang mas karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng mga kaluwalhatian. Yan, yon, ikalawa, God's provision of younger and subordinates in the church. Verse 5, at kayo namang mga kabataan
pasaway, pasakop kayo sa mga pinuno ng iglesia. Yun, pasakop. Itong sinasabing mga kabataan ay hindi ito nangangahulugan na bata sa edad, kundi lahat ng mga church members siyempre, sapagkat ito ay subordinate siyempre sa pastol nila. Pastor, elder, or bishop. Pasakop kayo sa mga pinuno ng iglesia. Pasakop. Kailangang maging maliwanag na maliwanag itong area na ito sa lahat ng mga sa lahat ng mga Baptist churches, sapagkat kung hindi ito maliwanag sa inyo ay sasakupin ninyo ang mga pinuno sa halip na kayo ang pasasakop. Ito ay tungkulin ninyo, ito ay hindi galing sa salita ng pastor, ito ay galing sa salita ng Diyos, infallible Word of God. Galing ito sa 1 Peter chapter 5 verse 5. At kayo namang mga kabataan, pasakop kayo sa mga pinuno ng iglesia. At ang magiging duty, yan ang duty ninyo, pasakop. Ang magiging attitude ninyo ay ito, magpakumbaba kayong lahat, sapagkat nasusulat, sinasaway ng Diyos ang mapagmataas, ngunit kinalulugdan niya ang may mababang kalooban. So given na yan, mamimili ka lang talaga ano ang iyong nais na mangyari sa iyo na church member. Ikaw ay sasawayin ng Panginoong Diyos o ikaw ay magpakumbaba nang sa ganun ay ikaw ay itataas ng Panginoon. Ang sabi mismo ng Panginoong Jesus, ang nagpapakumbaba ay kanyang itataas, at ang nagtataas ng kanyang sarili ay ibababa. Eunice, sa tubig nga nami ang sabi ni Jesus ay ang magpainom kahit na yung malamig na tubig ay hindi mawawala ng reward. So praise the Lord, thank you. Kabataan na Eunice, pasakop ka sa pinuno ng iglesia. Magpakumbaba kayong lahat, sapagkat nasusulat, sinasaway ng Diyos ang mapagmataas. Inuulit ko, magpakumbaba kayong lahat. Hindi yung pinipili lang, hindi yung kulang ang pinag-aralan lamang. Lahat-lahat ay magpakumbaba. Kung ayaw nyong, sasawayin kayo ng Diyos. Ang saway ng pastor, alam nyo, hindi ganong poproblemahin iyan ng church member. Ang poproblemahin mo kapag ang Panginoon ang nagsaway sa iyo, sapagkat ayon sa kanyang banal na salita, sinasaway ng Diyos ang mapagmataas. Kaya, verse 6, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Ang nagpapasakop sa pastor, sa elder, sa bishop ng church, ay nagpapasakop sa Diyos. So therefore, ang hindi nagpapasakop sa kanyang pastor ay hindi din nagpapasakop siyempre sa kanyang Diyos. Ay ano pa ang hindi ka na binibigyan ng opsyon dyan. Pasakop ka na. At anong mangyayari sa iyo kung gagawin mo ito? Dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. In due time, kapatid, dadakilain kayo. Yun, mayroong pinaparating sa inyo. Ikatatlo ay pananampalataya, faith. Ito ay sa verse 7. Ipagkatiwala ninyo
sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Casting all your cares. Ang worry is a form of pride. Ang worry ay hindi totoo na nagtitiwala sa kanyang Diyos. Sabi ni Jesus, sa pamamagitan ba ng inyong worry ay madadagdagan nyo ba ng kahit na kaunti ang iyong laki ng iyong katawan? Ang worry ay kakulangan iyan ng pananampalataya. Ang mga iglesia sa Asia Minor ay sinasabihan ni Apostol Pedro na ipagkatiwala ang kanilang mga concerns at kanilang mga anxieties doon sa Panginoon, sapagkat sa Kanya lamang po pwedeng i-address iyan. Sa napakatinding pagsubok nila doon ay itong dinaranas ng buong mundo ngayon ay may kukumpara din natin halos doon, dahil mas matindi pa nga itong ating dinaranas na ito ngayon, sapagkat ang mga Roman soldiers during the time, ang Roman government during the time ay mga visible na kaaway ng iglesia. Ay samantalang ang COVID-19 ay kaaway ng mundo na hindi nakikita. Kaharap mo na pala itong kaaway mo ay hindi mo nakikita na ikaw na pala ay kanya nang binibiktima. Kaya napakahalaga ang ating pananampalataya. Palakasin po natin ang ating mga pananampalataya. Kailangan po natin ito. Ang verse 8 ay mas lalong matindi, watchfulness. At verse 9, ang sabi sa verse 8, maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo ay parehong liyong umaatungal at aali-aligid na naghahanap ng masisila. Ito actually ang kalagayan ng bawat isa sa atin sa buong mundo. Itong virus na ito, sapagkat kababanggit ko lang, ito ay kaaway natin na hindi natin nakikita, ay napakatindi sapagkat nasa harap na natin or naatake na tayo, hindi pa natin ito alam. Ang iba ay walang ang tawag doon sa wala namang symptoms na nararamdaman, ay afflicted na pala siya. Asymptomatic, yun ang nakikita ko sa TV, yun ang narinig ko sa radio, lagi asymptomatic. Pagkat ay na-diagnose, positive pala sa COVID-19. Maging mapagmatsyag tayo, mga kapatid, sa buong mundo, sapagkat ito nga, gawa ito ng dyablo, at siyempre, naniniwala tayo, mga kapatid, na ito ay hinahayaan ng Panginoon na mangyari sapagkat mayroon siyang napakagandang purpose para sa atin lahat. Binanggit ni Pastor John kagabi, Romans chapter 8 verse 28, for we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. So, masama man itong COVID-19 sa lahat sa buong mundo, kung ito ay titingnan, subalit hindi pa rin ito natin masasabi na hindi matapat ang ating Panginoon. Kung katapatan ng Panginoon patungkol dyan, ay naniniwala ako na napakaraming mga Christians ang makapagpapatutuo na naramdaman nila ang katapatan, ang pagmamahal,
at ang dakilang kaawaan ng Panginoon kahit na sa ganitong pangyayari na ito sa ating buhay. Kaya ulitin ko, verse 8, maging handa kayo at mapagbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at aali-aligid, naghahanap ng masisila. Kaya siyempre mayroong mga ibinibigay sa ating mga tips ang kanya-kanya nating local government units kung paano natin mapoprotektahan ng ating mga sarili tungkol dito. Kaya yun lang, doon lang ako, yun lang ang aking maibahagi sa inyo patungkol dyan sa watchfulness in relation sa dinaranas ng mundo ngayon. Makinig tayo sa mga namamahala sa atin. Huwag po natin kalabanin ang kanilang direksyon na ginagawa sa atin. Ang mga pagkukontrol nila na ginagawa sa atin. Obey them that have the rule over you. Yan ay maliwanag na salita ng Panginoon sa pamamagitan ni Apostol Pablo na talagang kailangan tayong sumunod sa mga namamahala sa atin sapagkat walang authority na hindi galing sa Diyos. At lahat ng authority ay sa Diyos. Kaya kapag kinalaban ninyo ang mga namamahala sa atin sa panahon na ito ng krisis, ay kinakalaban mo din ang Diyos. Tingnan nyo kung hindi ang personality ng ating presidente ay ganyan ka-strong. Tingnan natin kung ano kaya ang hitsura ng ating gobyerno, ang ating mga tao sa buong kapuluan. Siguro ay mayroon ng chaos. Pasalamat tayo at strong ang personality ng ating presidente. So, huwag kayong matatakot sa Kanya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Yun. Ito ay tagubilin ni Apostol Pedro sa mga mananampalataya sa Asia Minor at maaari nating i-adapt ito ngayong gabi at hanggang magpakailanman. Huwag kayong matakot sa Kanya. This is in reference to the devil na binabanggit sa verse 8. Huwag tayong matatakot sa Kanya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Wow, talagang makarelate ang lahat. At ultimately, verse 10, ito ang desired na resulta ng Panginoon matapos nating magtiis. Pagka sinunod natin itong mga sinasabi ni Apostol Pedro na ito ang mangyayari sa atin. Verse 10, pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan, at lakas ng loob, at isang pundasyong di matitinag. Ayaw ninyo niyan? Wow, napakaganda niyan. Siya ang tumawag sa inyo, mayroon pa ba? Upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Yun, kasama natin si Kristo. Kaya kung huwag po tayong bibigay, huwag po tayong mag-give up, huwag po tayong sumuko, mga kapatid, sa buong mundo. Lalong-lalo na sa Higher Ground Baptist Missions Incorporated, lalong-lalo na sa lahat ng mga samahan ng mga mananampalataya at sa individual na mga mananampalataya. So lastly, mga kapatid, ito ang nais kong tandaan natin matapos iyang mga iyan. Tandaan natin tatlong bagay. Age brings
maturity and leadership in the church. Number 2, huwag po nating iwaglit ang mga kabataan. Invest in the next generation. Number 3, at kagaya ko din, don't let your age keep you from serving Jesus. So, purihin ang Panginoong Diyos sa ganitong privilege na binigyan kami dito sa Panay Island, particularly sa Higher Ground Baptist Church, Bacaw Norte, Kalibo, Aklan. Kasama ko ang Aklan Baptist Church dito sa Bulwang, Numancia, Aklan, at ang Harvest Baptist Church doon sa bayan ng Numancia, sa Aguila, Numancia, Aklan. Nawa ay pagpalain kayo ng Diyos. Tayo po ay magtatapos sa panalangin. Tayo po ay manalangin bilang pagtatapos. Ama na makapangyarihan sa lahat, o Diyos, nalalaman ko po na kulang ang mga nabanggit ng iyong lingkod upang tunay na maabot ang lahat ng mga pangangailangang spiritual ng aking mga kapatiran sa buong mundo. Subalit nalalaman ko po na ang iyong banal na salita ay hindi babalik na walang kabuluhan, kundi ito ay mag-a-accomplish ng kanyang layunin sa kung saan nyo ito ipinapaabot. Kaya sang-ayon sa aming pananampalataya, pagpapalain mo ang lahat ng mga nakinig ng iyong salita. Pagpalain niyo po ang We Preach One. Pagpalain niyo po ang Higher Ground Baptist Mission na kung saan si Pastor Yoel Tika ang aming presidente. Pagpalain niyo po si Pastor Pio Tika at ang kanyang may bahay, si Ma'am Yole. Pagpalain niyo sila na kung hindi dahilan sa aming sa ama ng Higher Ground Baptist Missions Incorporated ay alam po namin na napakalaking kakulangan ang sa amin ay mayroon sa buong kapuluan ng Pilipinas dahilan sa ginamit siya sa aming mga kapasturan upang kami din ay pagpasturan ng pastor mo na ito na tinawag doon sa Malabon International Baptist Church, MIBC. So pagpalain nyo din po ang Aklan Baptist Church, ang mother church po namin, ang nagpapastor dito, si Pastor Yuli Castor, ang siyang tinawag mong elder ng church na ito. Pagpalain niyo ang kanyang leadership dito palagi. So maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat din sa lahat ng nakinig. In Jesus' name. Amen.